Mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat at sa pagkakataong ito, narito po yung karugtong sa ating live na ginawa sa Straight to the Point kung saan itong si Gerald Cognahan ng INC ni Manalo member ay nabansagan na naming Boy in Janeiro, talagang nanginja na naman ulit. Pero yung topic po natin po itutuloy, ito po yung part 2. So, panoorin niyo po mabuti at matututo po kayo rito. Totoo ba na natalikod ang unang iglesia ni Kristo o panaginip lang yan ng mga ministro ni Manalo? Narito po ang karugtong. So natalikod ba ang buong iglesia ni Tatag ni Kristo? Hindi natalikod. Kung sino man ang nagtuturo na natalikod daw, sa kanya lang yun. Sa kanya lang. Hindi nagbabago ang totoo. Ano man ang itatak niya sa isip niya, ano man ang sabihin niya, ang totoo ay totoo. Walang pagbabago doon. At ang totoong sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng panahon. Wala siyang sinabi. Darating ang panahon, mawawala kayo. Tapos pagdating ng pinakadulong panahon, muli kayong lilitaw. Walang ganun. Ha? Walang ganung uri na sinabi si Jesus. Ang sabi niya, ang iglesia kanyang itatayo, all the powers of hell, kasama na doon ng power of apostasy. May mga tumalikod, tama, may mga tumalikod. Pero hindi lahat. Halimbawa ganito, sabi ng mga ng Mormons, sabi ng Mormons ganito, nawala yan, na? Nang nawala ang mga apostol, nawala rin sila. Ganun? Kung nawala sila, sino sasamahan ni Kristo? Sabi niya, pag naitayo ng muli, doon na muling sasama si Kristo. Hindi epektibo yan. Ano yung hanggang? So, ito yung pinaka-argumento ng mga Mormons na kung saan na nauwi sa tawanan yung Bible study nila nung pinasok ko. Kasi, nagkagulo-gulo. Para bang sabadista ba? Pagkatapos ng debate, sasabihin nila, mga CFD na lampurnas mo! Sure ka? Ba't kayo nagkagulo-gulo? Labasan ng baho, labasan ng yabang, labasan ng ng pride. Tapos, in the end, wala lahat. Sabihin pa kami doon natalo. So, the same lang po yon. Okay, basa tayo ng mga comment dito. So, hindi nawala ang iglesyang tinatag ni Kristo. All the powers of hell will not conquer it. Therefore, nananatili yon. Hindi pwedeng mawala. Sabi dito ni Sis Fredgy Rosima. Good evening, Bro JD. Edgar Francisco watching from Baliwag, Bulacan, proud Catholic. Wow! Sabi ni Susan Kubakov, God bless and good evening po to all. Susan Kubakov, Sis Feby, hello. Mama Ningning, good morning. Good evening, Bro JD at sa lahat. Alfredo Deloy watching from Rizal. Noj Pagas. Sabi daw baka meaning kumpanyero na United the Alliance or or Allied, okay, thanks. Yun na nga. Kung pag sinabing Allied, hindi sabihin walang na-convert. Mayroong alliance eh. Pag Allied, walang na-convert. Allied eh.
Iba kasi yung ano, iba kasi yung ah magkaroon ng alliance sa umanib. Iba yung umanib. Pag sinabing umanib, bahagi ka na nun. Dahil bahagi ka nun, hindi kayo nagkaroon ng alliance. Bagkus, naging isa kayo. Isang grupo na lang, hindi dalawang grupo na nagkakaunawaan. Hindi dalawang grupo na nagkakaintindihan. Bagkus, yung isa natalo, yung isa nanalo, kaya yung mga natalo, sumapi sa mga nanalo. Nakuha ninyo? Hmm. Ganun yun. Tuloy natin. Sabi naman dito niya na naman. Na naman tayo sa cute ng Baguio. Good evening, bro JD. And then Cora Bertumen. Cora Bertumen. Good evening, bro Jando. Alabado, God bless you. Sabi naman ni God's Eyes, 5'6" pala yan, bro Jando. 5'6". Oh, parang gano'n na nga. Talaga sorry bro, hawak ng anak ko, lumabas ako saglit. Lumabas na siya saglit. Ano, papasok ka ba? Ha? Ano? Papasok ka ba? Tanongin niyo, papasok po talaga ito. Gerald Kugnahan. Papasok na siya eh. Paano ba't di ka gumagawa ng paraan? Di ka gumagawa ng paraan. Papasok ka pala, ba't di ka gumagawa ng paraan? Sabi naman ito ni Noj Pagas, example, two churches, denomination, but in some aspect they united or alliance or merge with some principles. Okay, thanks. Ito pa, para example, para maintindihan ninyo. No? Nagkaroon ng ng alliance between sa Seventh-day Adventist at sa Roman Catholic Church na pinirmahan ng Presidente Ted Wilson at ng Santo Papa. Ayun, tumawag si Gerald. Finally, tumawag ka rin. Hello, bro! Hello, bro! Naririnig mo ako, bro? Narinig mo ako? Ano ba to? Narinig ba ako nito? Tinan ko nga yung ating speaker. Speaker natin USB, tama naman. Microphone, tama naman. Naririnig mo ako, bro? Hello, bro? Ayaw sumagot, ah. Ayaw sumagot. Tawag ka ulit, lumabas ako saglit, tawag ng anak ko, CP ko, tumawag ka pala, sorry. Tatawag ka sa'yo, papasok ka eh. Asa nga ngayon? Hoy, Gerald. Salita, 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 salita. Oh, lagi. Salita, 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 salita. Salita, 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 salita. Yes bro, sorry, sorry. Kala ko ayaw ko salita eh. Ayun bro, nakapag-topic na ako bro. Oh, meron ka tanong bro? Hello. Hello, 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 hello. Ay nako, ewan ko na lang. Okay, basa pa ako ng comment dito naman. Sabi naman dito ni Simply by Me, beautiful evening all. Mamaningning, minaw lang ko dire. Anush Pagas, you know the Father God Almighty is a mysterious God. Okay, thanks. Sabi naman dito ni Nush Pagas, you know that what is the meaning of an you know what is the meaning of an apostasy.
meaning the church is present, but the system and practices and teachings are merging teachings that are not in line to the doctrines of Christ. Okay, thanks. Oh. Sabi naman dito naman ni ano naman ni believe it or not, but that's really happened. Okay, thanks. Oh. So, talagang nagkakaroon ng apostasy, may mga tumalikod. Nung ako'y naging Sabadista dati, naging isa ako sa mga apostasians. Pero nung ako'y nagbalik sa Katoliko, hindi na ako apostasians. Oy, Gerald! Oh, tawag ka ulit bro. Basta... Na naman, 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 naman. Ewan ko na lang. Straight to the point! Straight to the point. Live on the spot. On the spot! Sabi naman dito ni God's Eyes, Joker talaga yung si Angel Felix. Ha? Joker talaga. Anong Joker? Mataas lang kanyang imagination. Mataas lang. Ang Nudge Pagas, remember that the church organized by Jesus Christ, after the death of the apostles, the church is gone to an apostasy because of their merging teaching and practices. Okay, thanks. Mali. There is no error in the teaching. There's no error in the teaching. Bagkus ang sinabi, may lilitaw mula sa inyo na magtuturo ng mali. Yung lilitaw ang magtuturo ng mali. Hindi sinabi kayo mismo magtuturo ng mali. Ha? Sa church na tinatag ni Kristo, hindi yun nawala. Sapagkat kung mawawala yun, sino sasamahan ni Kristo? Ha? Sinong sasamahan ni Kristo kung nawala? Kaya hindi mawawala yun. Eh yung katuruan ng mga Mormons, palpak! Straight to the point. Sabi ni Winifredo Inot, good evening po bro Jando at sa buong team ng BBP. Tanong ko bro, turo ba ng simbahan ng Oro Plata Mata? Ha? Turo ba ng simbahan ng Oro Plata Mata? Ay di ating alamin. Ating alamin dito. Turo ba ng simbahan ng Oro Plata Mata? Betin na natin ha. Para malaman natin ang totoo, simbahang Katoliko, ang Oro Plata Mata. Oro Plata Mata, hindi niya Oro Plat Mata. Iba yung Oro Plat Mata. Hindi. Hindi turo ng simbahan ng Oro Plata Mata. Ang Oro Plata Mata ay isang pamahiin o folk belief lamang na umiikot sa kultura ng ilang Pilipino. Lalo na sa mga usapan tungkol sa anting-anting, salamangka o espiritismo. Karaniwan itong ginagamit, wait lang ha. Sabi dito, ha? Only me? Yes. But Papa is talking. You tell Kuya ko to call Kuya Rafael ko. Wait lang ha, tatawagan si Rafael muna saglit lang ha. Para mayroon akong utusan ko muna ito na magtimpla ng ng milk. Wait lang. Sana sumagot ito. Wait lang ha, tawagan ko muna ha. I'll call you later. I'll call you later. Tama na eh. Eugene Gapo, dami miss ko ni Eugene Gapo Wait lang ha, tawagan ko si Eugene Gapo muna saglit. Ba't daming call ito?
Ano mo kano? Hello, bro! Hello, bro Eugene! Saman? Hello, bro! Ano, bro? Oh! Sabi mo sa Facebook, at kaya karon pa kong mga billboard sa auto magkaresyo. Ah. Comment, di ko ka share post, di ko ka like, di ko ka react, di ko post, di ko ka chat tanan. Pero mamasa na ko yung chat. Kay Kay? plus ko di kita ko sige. Kung sa picture ko ginapload. Giblock ka ni Meta? Kay katong login out, English out, so ano sa ganito ko di ko lang no. Oh. Ko sa karon kay Dayon? Watch that. Oh. Papa, I want that. I don't need that. Remove limita ko ang Oh. action niya is nagagos ko na ko. Ngayon, akong kuhan ko na politic action na kira ko na ay black limita i-black out na kanya kung Facebook. Wala na siya. Pag daw you I want it to focus. Pero to, ibalik siya ika, masakiro ko tanan, video, Pa, I want it to focus. Mm. dapat. Huwag kang masulta, nag-live ko ang kayo, ito na lang ako katapunta. Sa to pa, di nakaka... Wala kay live. Sa YouTube ako ka-live, kanina ang punta, karoon, ma, Ayan ang Meta eh. Wala kayo makuha ng Meta. Okay. Ano lang kay... Busy man si Padre sa Switzerland po. Ah, sige bro. Kaya tiwas ko live bro. Tiwas ko live na ko. Sige. Oh, kuha number na eh. Sige bro. Oh. Naririnig ba dyan yung ano, yung boses? Malakas ba dyan? Continue tayo. Sorry bro, Hais. Dami humahad lang kapag mag-Bible discussion ako, Hais. Matulog ka na lang. Tulog ka na lang. Kunwari ka pa dyan. Kunwari ka pa. Oh, tuloy tayo. Sabi naman dito ni ayun na nga, hindi po turo ng simbahan ng Oro Plata Mata. Oh, ang Oro Plata Mata ay isang pamahiin o folk belief lamang na umiikot sa kultura ng ilang Pilipino lalo na sa mga usapan tungkol sa anting-anting, salamangka o espiritismo. Karaniwan itong ginagamit bilang ritual o paniniwala na may kinalaman sa paghahanap ng kayamanan, proteksyon o kapangyarihan laban sa espiritu. Ano ang posisyon ng simbahang Katoliko patungkol sa bagay na ito? Ang Roman Catholic Church ay hindi nagtuturo at hindi sumusuporta sa ganitong mga pamahiin. Sa katunayan, malinaw na tinututulan ng simbahang Katoliko ang mga gawain na may kaugnayan sa okultismo, salamangka o pamahiin. Wala talaga. So, hindi bahagi ng turo ng Katoliko bro yung Oro Plata Mata.
Okay, ito naman tayo ngayon kay Black Commando, Gaming PH. May tanong sana ako, Bro Jando. Ano po yung interpretation ng CCC sa paragraph number 847? Ate silipin, ano? Ang nakalagay dito. CCC 847. CCC 847. Sabi dito sa CCC 847, this affirmation is not aimed to those who, through no fault of their own, do not know Christ and His church. Ibig sabihin nito ganito. Ang ibig sabihin ng CCC 847 ganito. Halimbawa, born again. Saan natin na born again ha? Ang born again, naniniwala na tama yung ginagawa niya. Padarasal, pakiki pakikibagay sa kapitbahay na hindi sumasakay sa maling gawain. Tapos wala siyang alam na ang Katoliko ang tunay na iglesia. Wala siyang alam doon. Hindi rin siya judgmental. Hindi siya judgmental. Wala siyang alam na ang Katoliko tatag ni Kristo, ngunit namatay. Yan ang ibig sabihin na through no fault of their own, ililigtas sila ni Kristo. Pero, kung born again ka, sa Katoliko ka pa, kahit sino tinatanggap mo. Pero nung naging born again ka na, naging judgmental ka. Kaya Katoliko, impyerno yan. Kung naging judgmental ka na, sa halip na tanggap mo na dati Katoliko ka, wala ka pakialam kung kaibigan mo born again, wala ka pakialam kung kaibigan mo Sabadista, basta ang mahalaga, magkaibigan tayo, yun lang. Pero nung naging born again ka na, judgmental ka na masyado, kayong mga Sabadista, impyerno kayo. Kasi hindi kayo naniniwala sa faith alone. Yung mga Sabadista, gumagawa kayo na naaayon sa kautusan. Samantalang ang turo ng Kristyanismo, faith alone. Kaya lagi yung impyerno. Kung ganyan ang ugali mo nung naging born again ka, wala ka kwenta. Nung naging born again ka na, nagkaroon ka ng kaibigan Katoliko, hindi mo matanggap na Katoliko yung kaibigan mo. Kaya ang gagawin mo, gagawa ka ng paraan para i-convert siya. Ngayon, ang gagawin nila, ang gagawin nila is may pagkaibigan ng Katoliko. Pagkatapos anong gagawin nila? Ay iimbitahan yung Katoliko. Kaibigan, ngayong linggo ba meron kaming pagsamba na gagawin? Pwede ka naming imbitahin sa simbahan namin. Kung yung Katoliko matalino, sabi ng Katoliko, ganito na lang. Ako munang mauna na mag-invite yung simbahan namin. Pag tumanggi yan, ay, alams na. Pag yan tumanggi, alams na. Sabihin mo kaagad, ba't mo ko iimbitahin sa simbahan mo, hindi ka naman papayag na iimbitahin kita sa simbahan ko. Pag sagot niyan, tandaan mo. Yan. Judgmental na yan. Ay, hindi maliligtas yung ganyang uri ng tao. Pero kung through no fault of their own, seeking the Lord Jesus Christ with all their sincere heart, without judging anyone, yan, maliligtas yan. Yan ang ibig sabihin ng CCC 847. Yan ang ibig sabihin nun. Halimbawa, palagyan na lang natin, MCGI. MCGI siya. Pero hindi naman low yung tingin niya sa Katoliko. Oy, may best friend ako sa MCGI, kala nyo?
May best friend ako sa MCGI. Classmate ko siya since second year, first year hindi pala. Hindi pala kami nag-classmate nun. Magkatabi lang yung classroom namin, sa first year high school kami. Magkatabi lang, section 6 ako, siguro siya section 5 o section 4. Magkalapit din yung classroom namin. Naging kaibigan ko yon kasi ano yun pala kaibigan. At pag yun kumanta, April Boy Regino, grabe. Pag yun kumanta, April Boy Regino. Yung kuya naman niya, pag kumanta, April Boy Vingo. Totoo yan, kala nyo? Yung kapatid naman nilang si Michelle, ayoko sabihin nyo apelido, baka machika. Yung kapatid naman ng babae, yung bunso, ewan ko lang kung nasundan ko yun ng iba pang bunso. Nung panahon kasi yun, siya yung bunso. Pag kumanta naman, Regine Velasquez, grabe. Straight to the point. Pero hindi naman ako nag-after sa magaling silang mga singer. Yung isa lang talaga, April Boy Rino ang boses, kasi minsan, na ano yun na disgrasya yata, na disgrasya, tinulungan ko. Naging magkaibigan kami. Oh. Ngayon, nalaman ko last year ba yun? Chat-chat kami last year, natuklasan ko, MCGI member na pala siya. Sabi ko sa kanya, oy, huwag tayong mag-usap tungkol sa doktrina, ha? Kung gusto mo, pag mag-usap tayo, yung mga about sa ano natin, mga old school crushes, mga classmates natin noon sa high school, yun ang pag-usapan natin, yung mga kasama natin dati, mga old memories, bringing out the old memories, yung ganun na pag-usapan natin. Huwag tayo mag-usap about doktrina. Kasi pag nag-usap kami about doktrina, baka masira yung pagkakaibigan namin. Oh, best friend ko yun sa high school. Baka magkasiraan yung pagkakaibigan namin. Kaya, pag nag-chat kami, walang ini-insert about doctrine. Walang ini-insert about Bible. Walang ini-insert about church leaders. Mas maganda siguro pag-usapan yung politika. Ha? Yung politika. Kung saan politika. Gusto mo about sa high school life, nasaan na sila ngayon, kumusta sila ngayon, okay ako doon. Huwag lang yung doktrina. Pumayag naman siya na huwag mag-usap about doktrina. Kasi pag nag-usap kami, tiyak magkakasiraan na. Bakit? Kasi judgmental yung MCGI. Sabi ko sa kanya, huwag mong payagan na masira yung friendship natin ng dahil lamang sa pananampalataya. Kasi hindi na ako papayag na masira yung friendship namin dahil lamang sa belief namin. Hindi maganda yon. Magiging unhealthy na yung friendship namin ng dahil lamang sa relihiyon. Oh. Yan yun. Kasi kapag naging judgmental ka na, ay iba nang usapan yon. Diba? Marami akong kaibigan na yun lang yung kaibigan ko sa MCGI na walang hatulan sa bawat isa. Before, nung nagkalayo kami dati, Methodist pa siya nun Actually, under siya kay Pastor Gideon Makiling ng United Methodist Church. Nakapagtataka lang sa panahon ngayon, MCGI na siya. MCGI cares na siya. Pero at least wala kaming siraan. Next na comment naman tayo dito naman.
Ito naman tayo kay, basta tayo ng mga comment dito, ano, sana ba yun? Nawala. Ay, ito. Ha? Ang sense, lumitaw nga, meaning sulpot isip naman kayo. Sulpot isip. Hmm? Sleepy na ka? Mama's over my panty. Na? Mama's over my panty. Ay na, atong si Kuya mo dalaw diaper, ha? Ha? Tingnan na si Kuya pag-abot si Kuya mo dalaw diaper si Kuya, din may sleep ta? Ah, okay ra? Wait lang, you just wait to Kuya. Pahingo na si Kuya din, tibla na to si Kuya ang milk. El Iglesia del Vida Dios en la Divina Verdade de Dios. Didi. Ha? Didi. Itong ano, itong samahang ito, yun na natin kung anong English ito. Wait! Just wait! No. Lipat muna ako ng ano, lipat muna ako to ng ano, lipat ako dito ng scene. At ibalik sa luma nating scene. Yan, tapos ito ako sa off camera. Yan. So, off camera muna ako saglit. Ngayon, tuloy tayo. Oh. Ito tayo sa ano, sa wait lang ha. Ate mo nang alamin ano itong Spanish word dito. Ano ito sa English? Tingnan namin ano yan sa English. Okay, sa English niyan is the Church of the Life of God in the Divine Truths of God. Ay! Sounds like born again. Sounds like tulpot. Sounds like protestante. Ilang taon na yan? Tanongin ko nga dito. Ilang taon na yan? Ilang ha? Ilang taon na yan? Ilang taon na yan? Tiyak, hindi kilala ni ano to, ni ChatGPT to ngayon. Ilang taon na yan? Di alam ni ChatGPT. Kung tutukoy mo ang pangalan nila sa Pilipina, totoo lang, walang kilalang official na simbahan sa history na eksaktong ganyan ang pangalan. Sa madaling salita. Ay! Kakasulpot nga. Ang sabi kung ang tinutukoy mo ay yung pangalang El Iglesia del Vida Dios en la Divina Verdades de Dios, sa totoo lang walang kilalang opisyal na simbahan sa history na eksaktong ganyan ang pangalan. Di ibig sabihin, wala talaga. Ha? May isang simbahan na medyo kahawig ang pangalan na madalas mapagkamalan. La Luz del Mundo. Buong lumang pangalan, Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad. Founded 1926. Sa madaling salita, Rafael, sa madaling salita, kung yung napagkakamalan is 1926, edad ngayon 100 years old, wawa naman. Hindi ito, nasa siguro mga 1930s. Siguro mga 1930s to. Kakasulpot lang itong iglesyang ito. Hindi ito yung tatag ni Kristo. Siguro kay ano ito kay Kibulo ito Kaya Kibulo yata itong samahan na ito. Search nyo ang First Bishop of Catholic of Rome. Yung source namin may evidence. Ang source nyo naman, laway lang.
Ay! Hindi ko makalimutan yung tinanong ko si Bulambaw dyan. Diyan sa AI na ginagamit mo, tanungin mo nga Bulambaw, who is the first bishop of the Christian in Rome? Ang sagot ni Bulambaw, wala akong pakialam. Bulambaw, hindi ko naman after kung may pakialam ka o wala eh. Ang sa akin lang naman, show me, read it, and we will hear it. Papakinggan namin kung anong isasagot ng AI mo. Ang sagot naman ni Efraim Bulambaw, wala akong pakialam. Ha? Wala akong pakialam. Hindi mahalaga sa akin kung sino ang first bishop of Rome. Sabi ko naman kay Bulambaw, hindi ko naman issue kung mahalaga ba sa'yo. Ha? Hindi naman ako nag-after kung mahalaga ba sa'yo, walang kwenta. Nagdidiskusyon tayo, naka-live tayo. Ibigay mo sa akin yung sagot ng AI na paborito mo. Who is the first bishop of the Christian in Rome? Ayaw talaga ni Bulambaw. Ang sabi niya, matigas ang ulo mo. Wala akong pakialam. Sa madaling salita, hindi niya nais na marinig ng karamihan na ang first bishop of the Christian in Rome was the Apostle Peter. Ayaw niya malaman yon. Kaya sabi niya palagi, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Sabi naman ni D405, ang tunay na pagtalikod ay ang aral ay lumalayo sa turo ni Kristo. Tradisyon ng tao ang pinaiiral at hindi na nakabatay sa kasulatan. Sabi niya, ang pagtalikod ay ang aral. Ang aral, hindi nakakatalikod yung aral. D405, kung may common sense ka, hindi pwedeng tumalikod yung aral. Paano tatalikod yung aral? Aral. Mas makakatalikod pa yung tao kaysa aral. Ano ba naman to? Ngayon, sabi niya, tradisyon ng tao ang pinaiiral. Natural, may tradisyon ng mga apostol eh. Basahin natin yung Bible. Okay na Bible ha? Ito. Second, ito tayo sa Bible tayo. Second Thessalonians ba yun? Second Thessalonians chapter 2 verse 15. Ano sabi dito? Ano sabi dito Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught. Sino yang ye dyan? Sino yang ye? Tao ba yang ye? Tao ba yan? Mga kapatid, magsipanindigan kayo at panghawakan ninyo ang mga tradisyon na aming itinuturo. Aming. Sino nagsasalita? Tao o hayop? D405? Sino nagsasalita dyan? Tao o hayop? Ang liwa-liwanag, tao nagsasalita dyan eh. Which ye have been taught. Which ye. Sino yung ye? Aming. Sino yung aming? Mga tao, mga hayop. Ilipat natin sa Sa 3:6. Ano sabi sa 3:6? Now we command you, brethren. Ngayon, inuutusan namin kayo, mga kapatid, in the name of our Lord Jesus Christ, sa ngalan ng ating Panginoon na Jesu-Kristo, that ye withdraw yourself, na kayo ay lumayo from every brother, sa bawat kapatid, that walketh disorderly, na hindi sumusunod sa ating katuruan, and not after the tradition which he received of us, at hindi
sumusunod sa tradisyon na inyong natanggap sa amin, na kanyang natanggap mula sa amin. Sino totoong tradisyon? Tao yan, hayop. Ano ba naman to? Utak! Muli na. Ang liwa-liwanag, oh. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which you received of us. At ibasahin sa magandang balita, Biblia ito. Ha? Ano sabi sa Biblia? Mga kapatid, inuutos namin sa inyo na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na layuan ninyo ang sino mang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turo. Turo! Ano yung turo dyan sa King James Version? Tradisyon. Sa mga tradisyon na ibinigay namin. Sinong namin? Tao o hayop? Ito yung problema sa mga protestante kasi mga protestante kayo, hindi nyo naiintindihan yung mga pinagsasabi ninyo. Ha? Sana kung magpapiling-piling magaling, naiintindihan nyo naman yung mga sinasabi ninyo. Tapos, yung sinasabi nilang katuruan ng tao sa Marcos 7:7, tradisyon na, anong tradisyon yun? Yun pala ay mga tradisyon ng mga Hudyo na sa halip bigyan ng tulong na pera ang kanilang mga magulang, sasabihin nila, hindi ako bibigay ng tulong sa inyo. Kasi itong pera na ito, para to sa templo. Yon ang sinasabi ni Kristong tradisyon na kinokontra niya. Yung tradisyon ng mga Hudyo na sa halip tulungan yung mga magulang, ang sasabihin nila, hindi ka namin tutulungan kasi ang perang ito ay para sa templo. Yon ang specific na tradisyong tinutukoy. Ba't nyo idadama yung iba? Ang tawag dyan, fallacy of equivocation. Palibhasa, mga palasyos talaga kayo. Straight to the point. Napaka-palasyos ninyo. Straight to the point. Ha? Wala kayong alam. Hindi nyo naintindihan mga pinagsasabi ninyo. Liwa-liwanag oh. Yang turo na nakalagay dyan. Ano yan sa King James Version? Not after the tradition which he received of us. Not after the tradition which he received of us. Alam nga, sino magtuturo ng tradisyon? Manok? Natural tao magtuturo. Ha? Tao magtuturo tradisyon. Tinuturo nga ng mga apostol Sabi ni Apostol Pablo layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga tradisyon na tinuro namin sa inyo. Ano yun? Yan ang malaking problema. Basta mga protestanteng walang alam sa Biblia. Napakapiling nyo ang gagaling-galing nyo. Pero wala kayong alam. Wala! Hindi na sana kasi magpiling magaling Tanggapin nyo na lang kasi kulang ang kaalaman ninyo, di 405.